Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta na kayo? Ang topic natin ngayon ay tungkol dun sa mga errors dun sa mga other English translations ng Biblia. Etong lesson ito para sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano na naniniwala sa King James Version. Some blatant errors of the English Bibles. Itong ating background picture dito, karamihan dito ay mga Bible. Nabanggit ko sa dati ko ng videos na more than 500 translations ang nalimbag at nadadagdagan pa almost every year. Ang pag-uusapan natin dito ay yung ilang mga grabing pagkakamali ng mga translation ng ilang mga English Bibles. Pumili ako ng 4 English translation of the Bible na merong mga errors. Yung Revised Standard Version, RSV, yung New International Version, NIV, New American Standard Bible, NASB, at saka yung New King James Version, NKJV. At ang King James Version, walang mali sa King James Version. At least, ang King James Version ang pinaka-nearest to the original. Ito ang ating batayan. Dito natin i-compare yung mga errors na pag-aaralan natin. Maraming salamat sa mga kapatiran, kaibigan, mga kamag-anak, at mga dating kasama ko sa trabaho, at yung mga dati kong kabatch sa TIPBYI na palaging nagre-react, nag-heart, nag-like ng aking mga videos. Doon sa mga bago pa lang, sana i-follow nyo sa aking Facebook account and also dun sa YouTube. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Dito sa ating pag-aaral ay pumili ako ng group ng verse or verses sa Bible na ating compare sa King James Version. Number 1, 2 Samuel chapter 21 verse 19. Bago ipakita yung verse, dito sa picture, dito ay naglalaban si David and Goliath. Ito ay recorded sa 1 Samuel 17. Maraming nakakalam. Si David yung nakapatay kay Goliath. Merong nag-comment dun sa aking video na ang title ay The Superiority of the King James Bible Part 3 na pinost ko noong January 31. American ito, disagree siya na ang King James Bible ay superior. Nag-reply ako ng magandang reply naman. Sabi ko, thank you for the comment, brother. Namit ko tong verse na to sa kanya, 2 Samuel 21:19. Kasi dito, iba na yung pumatay kay Goliath. Basahin natin. Bago ko basahin, isang verse lang ito na may dalawang versions. Pareho tong 2 Samuel 21 verse 19. Okay? Yung nasa kaliwa ay King James Version. Ito yung tamang version. Tapos yung nasa kanan, RSV at saka NASB. Although may konting variation, pero magkapareho sila ng sinasabi tungkol dito sa isang person dito, yung si Elhanan. Basahin ko yung nasa bandang kaliwa, King James Version. Ang sabi, and there was again a battle in Go with the Philistines, where Elhanan, the son of Jaareoregim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath, the Gittite, the staff of whose spear was like a weaver's beam. Yung sa kanan naman, there was war with the Philistines against Gob, and Elhanan, the son of Jaareoregim, a Bethlehemite, killed Goliath, the Gittite, the shaft of whose spear was like a weaver's beam. Ito ay RSB at saka NASB, magkamukha sila. So dito sa bandang kanan, sinasabi na si Elhanan, siya yung pumatay kay Goliath. Ito ay Revised Standard Version at saka yung New American Standard Bible. Pareho sila na sinasabi. Kaya nagkaganon yan kasi nawala yung 3 words na naka-highlight dito sa kaliwa sa King James Version. Yung words na the brother of, okay, nawala yon. Kung kaya naging iba yung meaning. Next verse, 1 Timothy 3:16. Etong verse na ito naipaliwanag ko na rin to dun sa ibang video ko. Yung related videos dito ilalagay ko na lang yung link dun sa description sa ibaba doon sa YouTube. Sana bisitahin nyo yung aking YouTube channel.
Babasahin ko na lang yung kalahati ng bawat version. Dun sa kaliwa, yung King James, yung tamang version, ang sabi, "And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh." Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesukristo, na siya yung Diyos na nagkatawang tao. Yung sa kabila naman, yung maling version, "Beyond question, great is the mystery of godliness. He who was revealed in the flesh." Okay, naging he na, pronoun he. Na dito, tinanggal na yung word na God. Binababa nila ang Panginoon Jesucristo na ang Panginoon Jesucristo ay hindi na Diyos sa version na ito. Ang version na ito ay magkakapareho sila. Yung NASB, NIV, NKJV at saka RSV. Next verse is Psalms 109 verse 6. Ang sabi dito sa kaliwa, yung tama, yung King James Version, "Set thou a wicked man over him and let Satan stand at his right hand." Si Satan, kilala naman natin si Satan, okay? Personal spirit being. Sa kanan, ang sabi, "Set a wicked man over him and let an accuser stand at his right hand." Itong version nito tatlo yung magkakaparehas. Yung NKJV, RSV, tsaka NIV. Na yung word na Satan sa King James, pinalitan na ng word na accuser. So, nawala yung pangalang Satan, yung personal name nito, di ba? Na, kumbaga parang itinago nila o dinidepensa nila ng modern version si Satan. Sinabi nilang an accuser. Okay? Kumbaga, anybody ang pwedeng ilagay na pangalan dito. Pero sa King James is a personal name ito. Next verse, Proverbs 19:18. Mamaya ipopokus ko yung dalawang version para makita niyo yung variation. Okay, basahin ko muna itong tama, itong King James. Sabi, "Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying." Sabi dito, chasten, ang ibig sabihin, paluin o parusahan mo ang iyong anak para siya ay umiyak. Disiplina ito para siya ay maituwid, hindi para siya ay mapahamak. Itong chastening ay nabanggit ko rin to sa aking huling video, yung The More on the Love of God, na bahagi ito sa pag-ibig ng Diyos. Yung isang anak ng Diyos ay pinapalo niya para maituwid sa kanyang pagkakamali. Basahin natin yung sa dalawang ibang version. Same verse din ito, Proverbs 19 verse 18. Yung sa gitna, basahin ko, "Chasten your son while there is hope, and do not set your heart on his destruction." Ito ay sa New King James Version. Yun namang nasa bandang kanan, ang sabi dyan, "Discipline your son while there is hope, and do not desire his death." Sa NASB. In a negative sense, na yung isang ama o isang magulang, sinasabi rito na wag mong sirain ang iyong anak. Distraction, di ba? So, ang pangit ng translation. And then, dun sa kanan, na wag mong nasain yung kanyang kamatayan. Talagang sablay na sablay. So, magkamukha sila nung NKJV at saka nung NASB, destruction and death. Kasi isa lang yung source ng kanilang kopya nanggaling dun sa tatlong codices na nabanggit ko na dun sa ibang video ko. Next, Proverbs 16 verse 10. Yung muna sa kaliwa, yung tamang version. "A divine sentence is in the lips of the king. His mouth transgresseth not in judgment." King James Version. Dito hinighlight ko yung word na divine. Hindi naman lahat ng hari o mga leaders divine o makadiyos yung kanyang sentence. So, sinasuggest ng verse na to na dapat makadiyos ang hari. Okay? Na dapat divine sentence yung binibigay niya. Yun namang sa right side, "Divination is on the lips of the king. His mouth must not transgress in judgment." Ito ay New King James Version. Ito talagang blatant error ito. Grabing pagkakamali ito. Kasi ang layo ng word na divine sa divination. Yung divine, makadiyos, patungkol sa Diyos. Yung divination is witchcraft. Ito ay tools ng demonyo para linlangin o lukohin ang sangkatauhan. At ang Diyos
meron siyang batas na huwag kang gagawa nito o sasangguni sa divination. Ito ay punishable by death. Lastly, panghuli, Deuteronomy chapter 22. Dalawang verses, verse 28 and 29. Basahin ko muna yung tama, yung King James Version dito sa kaliwa. Ang sabi, if a man find a damsel that is a virgin which is not betrothed, and lay hold on her, and lie with her, and they be found. Verse 29, then the man that lay with her shall give unto the damsel's father 50 shekels of silver, and she shall be his wife, because he has humbled her, he may not put her away all his days. King James Version. Yun naman sa kanan, basahin ko. Ito ay NIV, New International Version. Ang sabi, if a man happens to meet a virgin who is not pledged to be married and rapes her, and they are discovered, verse 29, he shall pay her father 50 shekels of silver. He must marry the young woman, for he has violated her. He can never divorce her as long as he lives. Diyan ay hinighlight ko yung word na lay hold dun sa kaliwa. Na dun sa may kanan, ang katumbas niya, rape. Okay, rapes may S. Yan. Yung lay hold on her at saka yung rapes her, magkaiba yan, hindi yan parehas. Kasi obviously, maski hindi ka masyadong nagbabasa ng Bible, yung pinapakita rito na yung rape, yung pangahalay sa isang babae, ay pwedeng bayaran. Sabi sa verse 29. So, talagang may mali dyan. Mali yung translation yan. Sa bayang Israel kasi, sa mga Hudyo, na yung pangahalay, yung rape, is punishable by death. Yung sinasabing lay hold dito sa King James Version, na hindi talaga rape yan mayroong participation yung babae na sa common na istorya na itong babae niligawan ng lalaki, tapos nagkaroon sila ng relasyon na hindi alam ng mga magulang. Siguro maaring menor de edad, ganyan. Dito nangyari, nagkaroon ng engagement o meron nangyari sa kanila at na-discover. Yung binabanggit dito sa verse 29 na magbabayad dun sa tatay ng babae, yung lalaki, ito yung tinatawag na dowry. Okay? Common na to sa mga Arab countries. Ganon din sa Israel. Okay? Yan lang po muna mga kaibigan, mga kapatid. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.